Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Sobrang nadismaya at nagalit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos matuklasan ang malaking anomalya sa mga flood control projects sa Bulacan. Kabilang sa mga ito ang mga tinaguriang ghost project na umano'y kumain ng bilyong-bilyong pondo ng gobyerno. Nagbabala ang Pangulo sa mga sangkot sa mga naturang proyekto. Nahahabulin niya ang mga ito at sasampahan ng kaso, kabilang ang economic sabotage. Ito ang balita ni Nestor Torres. I'm getting very angry. This is what's happening here. Kundi naman, paano naman, wala talaga, 220 meters, 55 billion, completed ang record ng Public Works. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala kang makita. Hindi lang sobrang nadismaya, kundi nagalit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang inspeksyonin ang Reinforced Concrete River Wall Project sa Purokpor sa Barangay Piel, Baliwag, Bulacan kanina. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., naiulat na completed o natapos na ang proyekto, ngunit sa katotohanan ay hindi man lang ito nasimulan. Ito yung lugar na ininspeksyon ng Pangulo. Dito dapat nakatayo yung pader sa naturang proyekto. Pero kahit isang hollow block, wala dito. Kahit iniulat na completed na ang naturang proyekto. Dahilan para lalong madismaya at magalit ang Pangulo. Ayon kay PBBM, malinaw na panloloko ito at kabilang sa sinasabing ghost projects. Tinitignan na ni Pangulong Marcos ang posibilidad at pagsasampa ng economic sabotage sa mga sangkot sa anyay anomalya. Kitang-kita naman na hindi completed. So immediately that's a falsification. So that's already a very big violation. And for the big ones, talagang I'm thinking very hard to pipilahan natin sila na economic sabotage. Because economic sabotage is very clearly. Sa kabila nito, ayon sa Pangulo, didepende ang pagsasampa ng kaso sa magiging resulta ng investigasyon ng legal team. Nagpahayag ng panghihinayang ang Pangulo dahil nawala na parang bula ang pondo na dapat sana ay ginugol sa tamang programa. Tignan natin yung utang ng gobyerno ng Pilipinas, ng Republika ay mababawasan kung naging maayos lahat itong kasi ngayon babalikan na natin ngayon to sa napunta yung pera. Hahabulin natin, kakasuhan natin sila. Base sa official receipts na ibinahagi ng Presidential Communication Office, nagbayad ang DPWH Bulacan 1st District Engineering Office ng higit 55 million pesos sa kontraktor para sa isang flood control project. Binigyang diin ng Pangulo na hindi siya titigil sa paghabol sa mga nagwaldas ng pondo ng bayan mula sa malalaking kontratista hanggang sa mga tiwaling opisyal ng DPWH. We are continuing to go through the records of Public Works and of the big contractors to see kung tumutugma yung kanilang report doon sa mga sinusumbong sa atin ng taong bayan. So that's why I encourage, napaka-useful, napaka-malaking bagay at napapakinabangan namin ng husto yung inyong pagsulat sa amin, pagsumbong, padalhan nyo kami ng picture, padalhan nyo kami ng video para alam namin kung ano yung sitwasyon dun sa inyo. Pupuntahan natin. Nanawagan din ang Pangulo sa mga mamamayan na ipagpatuloy ang pag-uulat ng mga anomalyas sa pamamagitan ng larawan at video upang agarang maaksyonan ang mga sumbong. Bukod sa Ghost Project, hindi rin lingid sa Pangulo ang iba't ibang style ng pagdaraya gaya ng sobrang singil sa hindi naman kailangang matataas na specifications, maninipis na semento at peke o hindi tapos na proyekto. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinapa-blacklist si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kontraktor ng Ghost River Wall Project na ininspeksyon kanina sa Baliwag, Bulacan. Ayon sa Pangulo, agad niyang ipapa-blacklist at haharap sa mga kaso ang SYMS Construction Trading kung saan ipapahanap at ipasisiyasat din ng Presidente ang iba pa nilang mga proyekto. Tinayak ni PBBM na hindi palalampasin ang kaso at sinigurong sususpindihin at kakasuhan ng lahat ng opisyal na nag-authorize at nakipagsabwatan sa nasabing kontraktor.
Epidemya na kung ituring ng isang kongresista ang problema sa sugal sa bansa. Kasabay nito, kinumpirma ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na 60% ng online gambling operator sa bansa ay iligal. Bunsod nito, umaapela na ang ahensya ng tulong sa Kongreso upang masugpo ang illegal online gambling operators sa bansa. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Talagang hirap po na ating mapigil itong online gaming na illegal. Kaya po, ang panawagan ko talaga sa lahat ng mambabatas natin ay tingnan din yung aspeto ng illegal na mga operators sapagkat yan po ang mga namamayani sa pangkasalukuyan. Mahigit 60% ng online gambling operators ang mga illegal na nag-ooperate sa bansa, subalit nakabase sa labas ng Pilipinas. Ito ang inihayag ni Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR Chairperson and CEO Alejandro Tenco sa pagpapatuloy ng deliberasyon ng House Committee on Appropriations sa 2026 proposed national budget. Ibig sabihin, mababa pa sa 40% o katumbas ng higit 70 ang bilang ng online gambling operators na may lisensya mula sa PAGCOR. March 2024 nang tumigil ang ahensya sa pagbibigay ng lisensya sa online gambling operators. Ang nakalulungkot man sabihin, wala pa pong 40% or 40% ang legal online gaming dito po sa Pilipinas. Hindi po tayo naglilisensya sa pangkasalukuyan. 70 halos sa pangkasalukuyan, 72 ang something like that ang pangkasalukuyan licensees. Ito po ay hindi sa pangkasalukuyan na dadagdagan dahil nag-impose po ang PAGCOR Board ng isang moratorium sa pangkasalukuyan. Ilang kongresista ang nagsusulong na tuluyan ng ipagbawal ang online sugal sa bansa dahil sa epekto nito. Pero ang sinusuportahan ng PAGCOR ay ang mas istriktong regulasyon dito. Umaapela rin ang PAGCOR sa Kongreso magpasa ng panukalang batas para sugpuin ang illegal online gambling sites. Online gambling has become an epidemic in this country. So many surveys and research have shown that majority of our people in the Philippines are already into online gambling. Sa PAGCOR sa pangkasalukuyan, ang posisyon namin ay stricter regulation ang paniwala namin sapagkat sa akin pong paniwala at sa paniwala po ng pamunuan ng PAGCOR sa pangkasalukuyan, maski po sa magkaroon ng total ban, tuloy din po ang illegal gambling at ang masakit po ron ay lalong malululo ng Pilipino dahil walang proteksyon ang mga manunugal kung sakaling total ban na po yan at higit pa ron ay wala pong papasok na revenue talaga sa ating pamahalaan. Giit ng PAGCOR chairman, wala silang kapangyarihan na magpasara sa illegal online gambling sites. Kaya ang ginagawa nito, nakikipag-ugnayan sila sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan gaya ng Department of Information and Communications Technology, Cybercrime Investigation and Coordinating Center, Philippine National Police Anti-Cybercrime Group at National Bureau of Investigation. Sa 12,000 illegal online gambling sites, nasa 8,000 na umano ang na-take down o na-block ng mga ito. Mula naman ang ipagbawal ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang pagkakaroon ng link ng e-wallet sa online gaming platforms, bumaba ng 50% ang online gambling transactions. Inuobserbahan po ng PAGCOR nito pong magsimula po nung araw ng Linggo hanggang kahapon ay bumagsak po ng siguro 50% ang online gaming transactions magsimula nung iniutos ng Bangko Sentral na mag-delink muna ang mga e-payment platforms na ito sa integration with online gaming companies. Kaugnay naman ang suliranin sa pagkalulong sa online sugal, ayon sa tagapanguna ng PAGCOR, may 7 gambling addicts na silang natulungan sa pamamagitan ng pag-refer sa kanila sa rehabilitation centers at foundation. Maglulunsad din ito ng 24/7 hotline kung saan maaaring makipag-ugnayan at humingi ng tulong para sa rehabilitasyon ang mga nalululong sa sugal.
Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinanggap na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibitiw sa pwesto ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago. Ayon kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, wala pang impormasyon kung nakapag-usap na sina Pangulong Marcos at Santiago. Tiniyak ng Malacanang na magkakaroon ng kapalit si Santiago na may kredibilidad din at maaasahan. Hindi po na ipaalam sa atin sa ngayon kung sila nagkausap, pero ang irrevocable resignation ni NBI Director ay for acceptance. Ipinatatanggal na ng pamunuan ng Northern Police District ang mga kulungan sa mga police substation sa Caloocan City. Ito'y upang hindi na maulit ang nangyari kay Jason De La Rosa at sa kanyang anak. Nagkasakit ng leptospirosis ang anak ni De La Rosa, kakahanap sa kanya ng ikulong ng mga pulis dahil sa gawa-gawang kaso. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Ang sinisiguro at tinitiyak namin na ang mga ganitong klase ng paglabag sa mga itinakdang kalisiyan ng ating pambansang pulisya ay kaagad na mananagot ang ating mga PNP personnel na gagawa ng paglabag. Lalo na po kung ito ay may kaakibat na kriminal. Hindi po kami manangangimi na pailan at ikulong ang ating pulis na nagkasala. Ito ang closed-circuit television footage sa isang convenience store na kuha noong July 24. Ang lalaki sa video ay sinasabing kumuha ng pabango at tinangkang umalis nang hindi nagbabayad. Subalit, naharang ito sa pinto ng establishmento kaya't bumalik at isinoli ang pabango. Nang rumisponde ang mga pulis, inaresto rin ang lalaking nakilalang si Jason De La Rosa. Dinala si De La Rosa sa Police Substation 2 sa Caloocan City at ikinulong sa kabila ng pagtanggi ng mismong convenience store na magsampa pa ng kaso. Kung walang nagko-complain, walang ebidensya, palalayaan niya yan, papamedical, tapos re-release sa kamag-anak at wala namang ang kaso sa iyo, ikaw ay pinapalaya na. Yan ang procedure, ano? Ayun na nga parang gawa-gawa niya. Kaya sabi ko, mayroong krimen na nagawa ating pulis at 3 araw makalipas ang pangyayari, si De La Rosa ay sinampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 1602 o illegal gambling dahil sa umano'y paglalaro nito ng sugal na Cara-E Cruz. Both yung mga personals po, nagsusuntukan po yung kanilang mga statement. And of course, ayaw nilang aminin. Yung commander at yung dalawang nasasangkot, dinideny po nila. And they stand doon sa kanilang affidavit na talagang nahuli po raw nila sa 1602. While yung mga ebidensya po natin ay napakatibay na it says otherwise na hindi ko nahuli. Bukod kay De La Rosa, mayroon pang isang individual na sinampahan ng kaparehong kaso ang mga pulis. Kaugnay nito, agad na pinaimbestigahan ng Northern Police District ang 5 pulis kabilang ang substation commander dahil sa umano'y fabricated na kaso. Inalis na sa pwesto, dinesarmahan at sinampahan na rin ng criminal complaint ang 5 pulis na kinabibilangan ng isang lieutenant, isang master sergeant, 2 staff sergeant at isang korporal. Lahat po na nasabing mga personnel po, as early as August 5 po, nung nalaman po natin na nag-viral na po siya, ay immediately po, nirelieve na po natin yan, dinesarmahan po natin yan, in order na hindi po nila maapektuhan o maka-impluensya doon sa ating investigasyon. Bunsod ng insidente, ipinatatanggal na ni Police Brigadier General Protasio ang mga kulungan sa 13 police substation sa Caloocan. Lahat aniya ng mga mahuhuli ay dadalhin na sa Caloocan Police Station upang doon imbestigahan at ikulong kung kinakailangan. Tinatanggal ko na yung mga investigation o detention ng substation na Caloocan. Hindi na sila pwedeng magdala sa substation ng mga naaresto. Doon na sa Caloocan Police Station ng Noong Lunes, nagsampa na rin ng reklamong administratibo sa National Police Commission si De La Rosa
laban sa 5 pulis. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pagkontrol sa presyo ng mga pangunahing pangangailangan at serbisyo ang priority national concern ng mga Pilipino batay sa pinakabagong tugon ng masa survey ng Okta Research. Sa naturang survey, nakakuha ito ng 50%. Samantala, nasa top concerns din ang access sa abot-kayang presyo ng bigas, mga gulay at karne na nakakuha ng 31%. Gayun din ang pagtaas ng sahod, paglikha ng maraming trabaho at pagbawas ng kahirapan na nakakuha ng higit 20%. Isinagawa ang survey noong July 12 hanggang July 17 ngayong taon sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 na mga respondent. Wala umanong natanggap na flood control master plan ang Department of Public Works and Highways mula sa nakaraang administrasyon. Ayon sa Malacanang, galing pa sa panahon ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino ang meron sila sa ngayon. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Mahigit 2,000 na reklamo na ang natanggap ni Pangulong Marcos Jr. mula sa sumbong sa Pangulo website simula nang i-launch ito noong nakaraang linggo. Mahigit 1 linggo mula nang ilunsad ang portal na sumbong sa pangulo.ph, umabot na sa mahigit 2,000 ang pumasok na reklamo tungkol sa mga ginawang flood control projects sa iba't ibang lugar. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., patuloy niyang pinag-aaralan ang mga sumbong na ito hanggang sa matukoy ang mga dapat managot sa mga maanumalyang proyekto. Ongoing naman yung ating mga investigation. Pinag-aaralan namin lahat, tinitignan namin lahat ng mga sinusumbong sa amin. And we will not stop. We will keep going until ma-identify na mabuti at makasuhan na mabuti lahat itong mga kontraktor at kung sino man ang mga nakakuha ng kontrata. Sa kanyang pagbisita sa isang flood control project sa Baliwag, Bulacan, sinabi niya na posibleng marami pang ibang proyekto na katulad nito na isang ghost project. Unfortunately, hindi lang ito na project na ganito. Kailangan pa natin na tignan na mabuti lahat ng mga iba. At nakakalungkot pero ang dami pang iba na sa aming palagay ganito rin. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, gaya ng sinabi ng Pangulo, hindi makakawala sa investigasyon ang mga mambabatas na posibleng kasabwat ng mga kontraktor sa paghakot ng mga kontrata mula sa gobyerno. Katulad ng sinabi ng Pangulo, malapit man, kaibigan man, malapit sa kanyang puso, kung nakakasama sa mga anomalyang katulad nito, ito po ay paiimbestigahan at pananagutin ang dapat managot. Samantala, kinumpirma ng Malacanang na walang natanggap na flood control master plan si Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan mula sa Duterte administration. Ang naturang master plan ay galing pa umano kay dating DPWH Secretary Rogelio Singson sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III. Nakadisenyo ang naturang blueprint bilang bahagi ng integrated water management approach na ang intensyon ay hindi lamang para solusyonan ang mga pagbaha kundi para makapag-imbak ng tubig na magagamit sa irigasyon at maiproseso upang magamit rin sa mga tahanan. Walang natanggap na turnover mula kay then Secretary DPWH Secretary Mark Villar, si Secretary Bonoan. Wala pang pahayag si Senator Mark Villar na dating DPWH Secretary ng Duterte administration kaugnay sa usaping ito. Ngunit sinabi ng Senador kahapon sa pagdinig na batay sa kanyang karanasan bilang dating kalihim ng DPWH, ang pautay-utay na pagsasaayos sa mga flood control projects ay kadalasang nagpapalala pa ng pagbaha sa ibang lugar. Iginiit din niya ang agarang pagpapatupad ng mga umiiral ng master plan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ipinauubaya na ni Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang kapalaran sa ahensya. Sinabi ni Secretary Bonoan na hihintayin muna niya ang magiging payo sa kanya
ni PBBM kung dapat ba siyang mag-leave sa pwesto habang inimbestigahan ang mga ghost flood control projects. Sa huli, iginiit ng kalihim na may ibang mga proyekto pa naman siyang pinangasiwaan at isinulong sa DPWH na kailangang bigyan ng pansin. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, ihahatid ng ating global correspondent na si Ann Gonzalez mula sa Ho Chi Minh City, Vietnam. Inawag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu si Australian Prime Minister Anthony Albanese na isang weak politician. Ito ay matapos ipagbawal ng Australia ang pagpasok ng isang far-right na miyembro ng kanyang partido at dahil sa lumalalang anti-Semitism sa Australia. Bilang ganti, binawi ng Israel ang visa ng mga kinatawan ng Australia sa Palestinian Authority kasabay ng pagbatikos ni Netanyahu na iniwan umano ng Canberra ang Jewish community nito. Subalit ayon kay Australian Immigration Minister Tony Burke, ang mga pahayag ni Netanyahu ay nagpapakita lamang ng galit ng leader matapos kilalanin ng Australia ang Palestine bilang isang estado. Muling nalalagay sa alanganin ang 60-day ceasefire proposal na tinanggap ng Hamas sa tulong ng Qatar at Egypt matapos hiningi ng Israel ang pagpapalaya sa lahat ng 50 bihag sa Gaza. Ayon kay Israeli spokesman David Mencer, hindi interesado ang gobyerno na partial deals at nananatili ang polisiya na walang iiwan ng hostage. Sa bagong proposal, kalahati lamang ng mga bihag ang palalayain, kapalit ng libo-libong Palestinian prisoners. Tinanggihan ito ng opisina ni Prime Minister Benjamin Netanyahu at iginiit na kailangang sabay-sabay na palayain ang lahat. Umapila naman ang mga pamilya ng hostage na agarang makipagkasundo ang Israel upang matapos na ang digmaan. Kinumpirma ng White House na pumayag na si Russian President Vladimir Putin na magkaroon ng isang pagpupulong kasama si Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Ito ay bilang susunod na yugto sa proseso ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa. Ito ang balita ni Maeve Yandog. Following the encouraging conversations yesterday, President Trump spoke with President Putin by phone, and he agreed to begin the next phase of the peace process, a meeting between President Putin and President Zelensky. Naging matagumpay ang pagpupulong kahapon ni US President Donald Trump kasama si Ukrainian President Volodymyr Zelensky at ilang European leaders sa White House. Ito ay para muling itulak ang agarang pagpapatigil ng digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Matapos ang pulong, nakausap ni Trump si Russian President Vladimir Putin at pumayag na umano itong makaharap si Zelensky para sa susunod na hakbang tungo sa kapayapaan. Bukas din umano ang posibilidad ng isang trilateral meeting na lalahukan ni President Trump kung kinakailangan. Dagdag pa ni Levitt, nakahanda ang buong Trump administration na itulak ang negosasyon. As the president said, Vice President Vance, Secretary Rubio, and Special Envoy Witkoff will continue to coordinate with Russia and Ukraine to make this happen as soon as possible. Kinumpirma naman ni Russian Foreign Minister Sergei Lavrov na bukas ang Moscow sa lahat ng format ng negosasyon, maging ito man ay bilateral o trilateral. Ayon kay Lavrov, dapat aniya itong paghandaan ng seryoso at huwag gawin para lang sa publicity. Ang anunsyo ay kasunod ng naging pagpupulong ni Zelensky at ilang European leaders sa White House matapos ang summit ni Trump at Putin sa Alaska noong nakaraang linggo. Samantala, ayon kay German Chancellor Friedrich Merz, maaaring maganap ang pagpupulong ni Putin at Zelensky sa loob ng susunod na 2 linggo. Pinanukala naman ni French President Emmanuel Macron ang Geneva, Switzerland bilang posibleng venue ng susunod na round ng peace talks. Bagamat wala pang tiyak na petsa at lugar, malinaw na nakatuon ngayon ang mga leader ng Estados Unidos, Russia at Ukraine sa paghahanap ng konkretong hakbang tungo sa kapayapaan. Maeve Yandog, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Umabot na sa 73 ang nasawi, kabilang ang 17 bata, matapos bumangga at magliyab ang isang bus na sakay ang mga Afghan migrants na ipinadeport mula Iran patungong Herat province ng Afghanistan. Ayon sa Taliban, bumangga ang bus patungong Kabul sa isang truck at motorsiklo kung saan lahat ng pasahero ay namatay, kasama ang 2 mula sa ibang sasakyan. Iniulat ng mga otoridad na ang aksidente ay dulot ng sobrang bilis na pagpapatakbo at kapabayaan ng bus driver. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Ho Chi Minh City, Vietnam, ako si Ann Gonzalez. Magandang gabi. Isang tao lamang umano ang makasasagot kung nasaan ang hinahanap na small committee report patungkol sa 2025 national budget. Ito ay ayon kay Navotas City Representative Toby Tiangco. Sa unang budget hearing ng komite sa mababang kapulungan ng Kongreso nitong Lunes, naungkatan naturang report pero hindi rin ito na ibibigay ng dating chairperson ng House Committee on Appropriations. Ito ang balita ni Van Alvarez. Now I can say na wala talagang report. Because up to today, wala pa silang nabibigay. So, ang bola ngayon, wala na dito sa 2026 Committee on Appropriations. Kung hindi, doon na kay Saldico ang bola ngayon. Kasi siya yung head niyan eh. Nasaan ang 2025 Small Committee Report? Ito ang patuloy na hinihingi at hinahanap ni Navotas District Representative Toby Tiangco. Sa unang plenary committee level ng 2026 budget deliberations nitong Lunes, hiniling nito na ilabas sa publiko ang 2025 Small Committee Report. Kasama ang mga pangalan ng miyembro at ang mga pagbabagong ginawa sa 2025 budget upang maging malinaw at transparent sa taong bayan. Ngunit hindi ito nakuha mula sa komite. That is a document within the purview of the 19th Congress. Given that we've now crossed over to the 20th Congress, we would need to consider that request. Giit ng kongresista, bunsod nito, tanging ang nakaraang chairperson ng Appropriations Committee na si Ako Bicol Party List Representative Elizalde ang makakasagot nito. Sino pang makakasagot? Wala na records eh. Pag hindi pa niya nasagot yan, nako, ano nangyari dyan? Paano napalitan yan nung imposible? Ayon kay Representative Tiangco, ang small committee ang humahawak ng mga individual amendments o pagbabago sa budget, katulad ng kung anong tatanggapin, tatanggalin at kung saan kukuhanin ang mga pondo ng General Appropriations Bill. Aniya, ang mga detalyeng ito ng 2025 national budget ay malalaman lahat sa dating puno ng small committee. Let's ask Saldico. Kasi chair siya, imposible ikaw chairman. Na walang kopya. Hindi mo alam kung ano nangyari. And where is Saldico right now? He got re-elected, di ba? Yeah. He's a congressman. Did you see him already at the house up to now? No. Samantala, sinubukan naman ng UNTV na kunin ang panig ni Representative Elizalde, ngunit wala pa itong pahayag hanggang sa ngayon. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naipasa na kagabi ng Bangsamoro Parliament ang panukalang batas para maipamahagi ang 7 parliamentary seats mula sa Sulu. Pero ayon sa Commission on Elections, gipit na sila sa panahon kung magbubukas pa sila ng panibagong Certificate of Candidacy o COC filing bilang pagsunod sa magiging batas. Ito ang balita ni Dante Amento. Ang development mukhang naipasa on third and final reading yung mismong batas na nagre-reallocate, redistribute ng 7 seats na originally ay sa Sulu. Naipasa na kagabi ng Bangsamoro Parliament ang panukalang batas para maipamahagi ang 7 parliamentary seats na galing sa Sulu. Ayon sa Legislative Technical Affairs ng Bangsamoro Government, inaamyandahan ng Parliament Bill No. 351 ang Bangsamoro Autonomy Act No. 58 para sa distribusyon ng parliamentary district seats matapos ang desisyon ng Supreme Court na hindi na bahagi ng BARM ang Sulu. Magkakaroon din ng revised district boundaries ang mga lugar sa Bangsamoro na mayroong 4.5 milyon na populasyon batay sa 2024 census.
Hindi pa po namin nababasa dahil hindi pa naman po yan ganap na batas. Kakailanganin pa yung i-endorse sa Chief Minister upang mapirmahan. Maaaring ipapublish pa yan. And therefore, kinakailangan pa namin basahin ang lahat ng kabuuan ng nilalaman ng naturang panukalang batas. Subalit ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, gipit na sila sa oras sa kanilang preparasyon para sa BARM elections. Mahigit isang buwan na lamang at magkakaroon na ng halalan sa Bangsamoro. Kaya mahihirapan na sila kung hintayin pa nilang ma-distribute ang 7 seats at magbubukas muli ng Certificate of Candidacy o COC filing. Kanina formal nang inilunsad ng COMELEC ang voters education sa Bangsamoro kaugnay ng nalalapit na eleksyon. Binigyang din ng COMELEC ang isa sa pinakamahalaga sa ngayon ay maipaunawa sa taga-Bangsamoro ano ba ang parlamento, paano sila boboto, ilan ang kanilang iboboto, at ano ang tungkulin ng isang chief minister. Ang problem lang, kung maghihintay po kasi ang COMELEC, alam nyo po, for your information, itong ating voters education ay isang buong buwan na gagawin ng komisyon sa halalan. Muli ring tiniyak ng komisyon na tuloy ang halalan sa October 13. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinwestiyon sa pagdinig sa Senado ang naantalang pamamahagi ng pensyon para sa mga senior citizens batay sa ulat ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Pinyo na rin ang kawalan ng PhilHealth na free wheelchair at salamin para sa matatanda. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Are you saying na nung eleksyon, yung mga senior citizen natin hindi nabigyan ng kanilang social pension dahil election ban? Hindi po nakahingi ng exemption? Yung mga ibang, Mr. Chair, opo. Natuklasan ni Senador Erwin Tulfo na ilang buwang naantala ang pamamahagi ng 1,000 pisong social pension sa daan-daang senior citizens. Kasabay ito ng pagdinig ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development na pinangungunahan ng nakababatang Senador na Tulfo. Paliwanag ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Director Alfred Gulia, bunsod dito ng ban sa disbursement ng public funds nitong nakaraang eleksyon. We applied for that, Mr. Chair. Pero po kasi, yung po kasi yung pera po natin for the SOCPEN, some of it are being transferred to the LGUs. And per COMELEC po, ang sabi po nila, kailangan yung LGU mag-request for the exemption. Tutol naman ang senador sa prosesong ito. Why do we transfer the money to the LGU? Tama nga naman siguro kasi naisip ng COMELEC baka magamit ng LGU yung pera na para sa senior citizen magamit para sa kampanya. Bakit po natin binibigay dun sa kanila? Especially during campaign season. This is part of our modality of implementation, Mr. Chair. We have 2 modes. Either number 1, we can disburse it by DSWD or yung pangalawa po, we do the fund transfer dun sa LGUs. Suwestyon ng senador, bigyan ng mga automated teller machine o ATM card ang mga senior citizen para doon ipadala ang kanilang social pensions. Bukod sa social pension, nadismaya din si Senator Erwin Tulfo sa iba pang kakulangan sa benepisyo para sa mga senior citizen mula naman sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ito ay sa kabila ng marami ng panukala at suwestyon mula sa mga mambabatas. Tuloy-tuloy po ba yung pagbibigay ninyo ng mga antipara or prescription glasses, mga wheelchair, saklay, sa mga senior citizen ho natin, yung mga walking device, hearing devices? Meron po ba? Ongoing pa rin ho ba yan? Kasi parang wala na ako naririnig. Sir, sa antipara po and some hearing devices right now, hindi pa siya covered ni PhilHealth. Doon po sa mobility, doon po sa mga wheelchair, recently included lang po sa benefits ni PhilHealth, sir. Paliwanag pa ng PhilHealth, batay rin sa konsultasyon nito sa Department of Health o DOH, nauna nilang naipatupad ang requirements ng salamin para sa mga bata. Bunsod nito, ipinatatawag ng komite ang chairman ng PhilHealth upang pagpaliwanagin sa anyay napapakong mga pangako ng naturang health insurer. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sisilipin na rin ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang flood control projects ng pamahalaan. Partikular na titingnan ng BIR ang tax compliance o pagbabayad ng buwis sa mga kontraktor sa proyekto.
Ito ang balita ni Dante Amer. Base sa mga hiniling natin, katulad yan, may nasabing may na-mention about the ghost project, sisiguraduhin din natin kung kamusta ba at ba nangyari patungkol sa tax payments dito sa mga projects na ito. Nakabantay ang Bureau of Internal Review o BIR sa investigasyon kaugnay ng issue ng maanomalya o mga tinaguriang ghost flood control projects. Ayon kay Commissioner Romeo Lumagi Jr., iniimbestigahan na rin nila ang tax compliance o pagbabayad ng buwis ng mga kontraktor ng proyekto na saklaw ng kanilang mandato. Para sa amin, ang pag sinabing ghost project, wala naman talagang ginawa. So, ibig sabihin yan, walang ginastos patungkol sa proyektong yan at binayaran siguro sila pero walang ginastos sa project na yan. So, dapat wala silang madidisalaw yung mga expenses. Dagdag pa ni Commissioner Lumagi, makikipag-ugnayan sila sa ibang ahensya, partikular sa Department of Public Works and Highways o DPWH hinggil dito. Hihingi ng mga dokumento ang BIR para mapag-aaralan ang tax payments sa mga proyekto na pinasok ng mga kontraktor. Gaya na nasabi ko, nakasubaybay tayo sa lahat ng mga ginagawang investigasyon at hihingin tayo ng mga dokumento patungkol dyan sa mga proyekto na yan at para makita natin talaga at mabusisi kung kamusta ba ang naging tax compliance ng mga contractors ito sa mga proyekto. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naniniwala si San Juan City Mayor Francis Zamora na magiging malaking tulong kontra baha ang dredging sa San Juan River para maibalik ito sa dating lalim. Samantala, nais ni Mayor Zamora na pag-usapan kasama ang iba pang alkalde sa Metro Manila ang pagkakaroon ng 5,000 pesos na multa sa mahuhuling nagtatapon ng basura. Ito ang balita ni Benedict Samson. At malaking bagay po talaga ang tulong ng MMDA sapagkat hindi po ito kaya ng LGU mag-isa. Ang MMDA po merong mga heavy equipment, merong manpower at ito po ay malaking tulong po sa amin. Muling pagpapalalim ng San Juan River. Ito ang nakikitang solusyon ni San Juan City Mayor Francis Zamora para maiwasan ang pagbaha na nararanasan sa lungsod. So, unfortunately for us, downstream po kami. So yung tubig po galing sa ibang malungsod, baba ng San Juan River ay dito po sa San Juan na pupunta. So malaking bagay yung mga trash trap na naset up po at ganoon din ang ating kasalukuyang dredging activities sa tulong nga po ng MMDA. Yung lalim po kasi ng ilog ay hindi na po katulad ng dati sapagkat nag-ipon-ipon na po yung burak, yung basura at mas mababaw na siya ngayon. Kaya konting ulan lamang ay umaapaw na po ito. Kanina, umabot sa 2 truck ng basura ang nahakot ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kasama ang mga volunteers sa ginawang paglilinis sa ilalim ng Lambingan Bridge. Ganito karami yung basurang naiipon sa bahaging ito ng San Juan River. Ang problema, hindi kaagad ito maubos dahil mano-mano lamang na naghahakot yung mga volunteer. Dahil kung maglalagay naman ng heavy equipment ang MMDA at lokal na pamahalaan dito, ay makakaabala ito sa daloy ng mga sasakyan dito sa Aurora Boulevard. At wag po natin itapon diretso sa ilog yung atin pong mga basura dahil ito nga po ay nagkokos ng pagbaha, pinamamahayan ng lamok at kung patuloy nyo pong gagawin yan, vicious cycle na po lilinisin namin. Like itong nakita nyo yung basura to, wala pang 1 week yan na worth ng basura dahil kalilinis lang namin yan less than a week ago and yet ganoon pa rin. Dagdag naman ni Mayor Zamora, magkaroon din ng pag-o-audit ang mga lokal na pamahalaan sa lahat ng itinayong drainage system. So hinikayat ko po ang ating mga kapwa LGU officials na mag-audit po ng ating mga drainage system sa ating mga lungsod at bayan. At kung may nakikita tayo mga natayuan na ng mga bahay, mga struktura, dapat talaga ay maklear natin ang mga ito upang bumalik nga po ang daloy ng tubig sapagkat kahit anong improvement na ang ating gawin pagdating sa drainage systems kung puro basura lang ito at kung natatayuan din naman ng mga structures nagiging dahilan upang maharang nga po ang daloy ng tubig. Ayon naman kay MMDA Chairman Romando Artes, kakambal na rin ang problema sa basura ang pagbaha. Kung kaya't para maturuan ng disiplina sa tamang pagtatapon ng basura, nais pag-usapan ng mga alkalde sa Metro Manila na patawan ng mas mataas na multa ang sinumang mahuhuli na iligal na magtatapon nito. Ayon kay Mayor Zamora, posibleng mapagkasunduan nila ang 5,000 pesos na multa sa bawat paglabag sa sinumang mahuhuling iligal na nagtatapon ng basura.
Under local ordinances, ang maximum kasi is 5,000 pesos. But then again, minsan kasi merong first offense, second offense, third offense. So it's possible that, again, depende po ito sa mga local sanggunians. If you're talking about the maximum amount, pwedeng initial, kumbaga yung first offense pa lamang, 5,000 pesos na. And all succeeding offenses, 5,000 ng 5,000. Pwede po yan. So kaya kami po paulit-ulit na nananawagan sa ating mga kababayan na magkaroon ng disiplina. Alam ko po na ang mga local government units naman po ay masinop. Regular yung paghakot ng basura. It's just that kailangan lang po ilabas sa tamang lugar, sa tamang oras yung mga basura. Pero nakita nyo kanina, nakasupot pa. So meaning, diretsong itinapon yung basura sa ilog. So dapat po hindi ganon. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lalahok sa unang pagkakataon ang bansang Japan at Australia sa taunang salaknib joint military exercises ng Pilipinas at Estados Unidos. Ayon sa Philippine Navy, patuloy ang mga isinasagawang pakikipag-alyansa ng Pilipinas sa iba pang mga bansa bilang bahagi ng estratehiya sa pagtatanggol sa anumang banta. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. From being observers in the 2025 iteration of Exercise Salaknib, the Japan Ground Self-Defense Force and the Australian Army will actively take part in the 2026 iteration of Salaknib. Patuloy na pinalalakas ng Pilipinas ang pakikipag-alyansa nito sa iba't ibang kaalyadong bansa. Sa susunod na taon, sa unang pagkakataon, lalahok na ang Japan Ground Self-Defense Force sa taunang Salaknib exercise sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Nitong Hunyo, niratipikahan na rin ng Japan Diet ang Reciprocal Access Agreement sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at Japan Self-Defense Force na nagpatibay ng mas malalim na ugnayan ng dalawang bansa sa isinasagawang military drills. Bukod sa Japan, sasabak din sa unang pagkakataon sa nasabing pagsasanay ang Australian Army. Layunin nito na palakasin ang interoperability ng mga hukbong katihan sa iba't ibang aspeto ng operasyong militar. Ayon sa Philippine Army, patunay ito ng mas malawak na multilateral defense cooperation upang mapanatili ang malaya at bukas na Indo-Pacific region. This reflects a broader multilateral defense cooperation and partnership in pursuit for the shared goal of maintaining a free and open Indo-Pacific region. The annual Salaknib deepens the interoperability among the Philippine Army and U.S. Army Pacific and other Core 4 members, while simultaneously reinforcing the Philippine Army's capacity to defend the countries against external threats. Ayon sa Philippine Navy, epektibo ang mga isinasagawang maritime cooperative activity at multilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas kasama ang mga kaalyadong bansa sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Bahagi ng estratehiya ng Pilipinas ang pakikipag-alyansa sa iba't ibang bansa upang mapalakas ang pambansang depensa. Sa ngayon, mayroong mga strategic partnership ang Pilipinas sa Estados Unidos, Japan, India, Australia at New Zealand at may aktibong kooperasyon din sa iba pang mga bansa. Malinaw, ayon kay Trinidad, na ang direksyon ng Armed Forces of the Philippines ay palakasin ang depensa ng bansa sa pamamagitan ng matatag at makabuluhang mga partnership. We now have 5 strategic partnerships with other countries, 5 countries. We have elevated our defense relationship. We had the RAA with Japan, India, Australia, New Zealand, Japan, South Korea. Vietnam is coming, it's already there. We have Canada, UK, France is there, Italy, and the other countries who have been expressing or giving statements of support, and not only statements, but actions, sending their ships, their troops, their aircraft to do joint activities with the Armed Forces of the Philippines. Sa ngayon, umabot na sa 12 bilateral cooperation at 9 na multilateral maritime cooperation activities ang naisagawa simula noong 2023. Nitong August 7 at 8, inaprobahan ng Pilipinas at Estados Unidos ang mahigit 500 joint military activities para sa susunod na taon.
sa isinagawang Mutual Defense Board Security Engagement Board sa Camp Smith, Hawaii. Lumagda sina AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at Indo-Pacific Commander Admiral Samuel Paparo para sa taunang pagsasanay. Kasama sa napagkasunduan ang malakihang military exercises, kabilang na ang Balikatan 2026 at iba pang military training. Muli ring iginiit ng magkabilang panig ang kooperasyon upang mapatibay ang depensa at mapanatili ang peace at security sa Indo-Pacific region. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang modernong solusyon sa lumalalang trapiko sa Davao City ang aarangkada ngayong 2025. Inaasahang darating sa Setyembre ang 10 modern city buses na babiyahe hanggang 3 distrito ng Davao City upang maghatid ng mas komportableng biyahe sa mga pasahero. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Actually, malaking tulong din yan, no, when it comes to our passengers. Especially, it's because, as what I've said, that there's a modernization also for the public utility chains here in Davao City. And we know na medyo may kakulangan na ngayon ang mga vehicles natin, public utility vehicles natin. In fact, nakikita natin yan. Ang problema sa trapiko ay hindi lang abala, kundi isang hamon na kinakaharap ng mga Davaoenyo araw-araw. At isa sa mga dahilan nito ay ang kakulangan ng pampublikong transportasyon. Bilang bahagi ng Transport Modernization Project ng Davao City, 10 modern city buses ang dadating sa lungsod sa susunod na buwan na inaasahang makatutulong sa lumalalang sitwasyon ng trapiko sa Davao City. Malaking tulong po yun yung 10 buses natin kasi malaki yung capacity niya. So, in relation also, it will decongest the traffic, which is one of our problem na talaga dito sa Davao City, no? Marami na talaga yung mga private vehicles natin. So that is one of the solution also of the city government of Davao. Aarangkada ito sa huling bahagi ng 2025 at bibiyahe sa 3 distrito ng lungsod. Ang bawat bus ay may seating at standing capacity para sa halos 100 pasahero. Maluwag ang loob kumpara sa mga pangkaraniwang bus. Kaya't mas komportable ang biyahe para sa lahat, lalo na sa mga matatanda at may kapansanan. Sa ngayon ay wala pang detalye ukol sa pasahe para sa nasabing biyahe. Inaasahan ding may mga susunod pang batch na modern city buses na darating sa lungsod. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang partner sa public service ang nakipag-ugnayan sa UNTV upang makapagbigay ng donasyon sa Quezon City Government para sa mga mangangailangan sa panahon ng kalamidad. Ito ang balita ni Jed Neresina. Si Atty. Gancayco po, matagal na siyang partner ng UNTV, specifically yung program po ni Kuya Daniel Razon na Serbisyong Bayanihan. Bilang isa sa mga host sa UNTV, naging malapit sa puso ni Atty. Gancayco ang pagtulong sa mga nangangailangan. Mag-iisang dekada ng kasama ng UNTV sa public service si Atty. Partikular na sa pagbibigay ng libreng payong legal. Ngunit bukod dito, nakasanayan na rin niya ang makiisa sa ilang programang pangkawang gawa, gaya ng pagtulong sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Way back 2016, Serbisyong Kasangbahay pa yung pangalan po ng program. Katulong na natin si Atty. Dot, yung law firm nila specifically sa pagbibigay ng mga libreng legal services, and beyond that, katulong din po natin si Atty. Dot at ang kanyang mga subordinates sa iba't ibang public services, gaya ng mga donations sa iba't ibang local government unit, lalo na pag may mga disaster. Bilang presidente ng Celebrity Club, pinangunahan ni Atty. Dot ang paglunsad ng isang inisyatibo na nagsimula noong 2020 sa panahon ng pandemya. Mula noon ay nagkakaloob ang kanilang grupo ng donasyon para sa panahon ng kalamidad sa Quezon City Government. At ngayong taon ay katuwang nito ang UNTV. Before, hindi po namin naisip na mag-coordinate po sa local government at saka sa UNTV.
we were doing it on our own. And ang hirap pala kasi hindi namin malaman kung saan ibibigay. Naaral pa namin on our own. And then last year, we started coordinating na with Malaking bagay naman para sa QC Local Government Unit ang mga non-food item tulad ng mga damit dahil hindi lang naman anila pagkain ang kailangan ng mga pamilyang apektado tuwing may kalamidad. Malaking bagay kasi lalo na nga sa mga non-food kasi, though same as important ito sa kanila. Kasi lalo na kung mga used clothing, 'di ba? Dahil bagyo ang kanilang baha ang tumama sa kanila na wala talaga silang nailigtas, wala silang nadala. So malaking bagay lalo na kasi yan ang kailangan kasi ng mga victims rin natin. So equally important yan sa mga food items. Ngayong araw na i-turnover na sa Quezon City Hall ang mga donasyong nakalaan para sa mga biktima ng kalamidad. Naka-standby na ito rito sa storage area ng lokal na pamahalaan at nakahandang ipamahagi sa panahon ng kalamidad. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publikong aming pinahahalagahan. Inaasahang magiging available na bukas ang nasa 75 klase ng libreng gamot sa ilalim ng PhilHealth Gamot Program. Kada membro may nakalaang pondo na hanggang 20,000 pesos na sasagutin ng PhilHealth. Alamin ang mga uri ng gamot na kasama sa programa at paano ito maaaring ma-avail. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Bibili ka ng gamot, gastos, na ka ng gamot, ibabayaran mo, kulang yung pera mo. Pera mo 100, makakabili ka ba ng gamot? Yung gamot, sobrang mahal. Isa sa daing ni Mang William, ang pang-sustain sa maintenance para sa kanyang karamdaman. Aabutin aniya ng halos ilang libong piso ang magiging gastos sa kanyang gamutan sa mga sakit sa puso at hernia, kaya mabigat din at problema ang pang-sustinan nito. Kwento pa niya, madalas suki na lamang siya ng mga medical mission para makapagpatingin at maka-avail ng gamot. Yung aburanas, yung paglaki ng los-los ko, yung paglaban ng mata ko, yung gastos ko pa, walang natitira sa pera. Kaugnay nito, simula bukas August 21, magmula sa 21 na medicine, 75 na uri na ng mga gamot ang maaaring ma-avail ng mga PhilHealth member sa ilalim ng PhilHealth Libreng Gamot Package. Ayon sa PhilHealth, para ma-avail ang benepisyo, kailangan munang rehistrado ang miyembro bilang beneficiary sa ilalim ng Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP. Ito ang programang nauna ng binanggit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang pagpapalawig ng konsultasyon para sa mga Pilipino. Maliban sa libreng gamot, nakapaloob din sa mga serbisyong maaaring makuha sa mga accredited YAKAP clinic ang consultation, health screening, assessment, referral sa secondary o tertiary hospital, outpatient diagnostic at laboratory tests, kabilang na ang cancer screening test. Ayon kay PhilHealth National Capital Region Public Unit Affairs Head Raymond Acoba, ang prescription na ibibigay ng YAKAP Clinic o YAKAP Doctor ang siyang magiging basehan upang makuha ng miyembro ang mga gamot sa ilalim ng PhilHealth Gamot. Ngayon itong YAKAP Clinic natin, ang role niya is para ma-monitor niya at babantayan niya yung mga captured na YAKAP beneficiaries niya. And kasama rin po dito yung health profiling and kasama na rin po dito yung mga recommendations kung kailangan niya magpa-lab test and of course, kung halimbawa nagpa-lab test, may lab result kung kailangan ng gamot, kasama rin po yung pag-prescribe po ng prescription slip for medicines under PhilHealth Gamot. Para naman makita ang mga YAKAP clinic sa NCR, Rizal Province at iba pang panig ng bansa, maaaring i-scan ang QR code o maaaring bumisita sa PhilHealth website sa www.philhealth.gov.ph. Paalala ng ahensya, mainam na pumili ng YAKAP clinic na malapit sa inyong lugar dahil sasailalim ang bawat rehistradong pasyente sa proper profiling at monitoring ng 1 taon bilang isang lock-in patient. Samantala, nakakategorya naman sa 75 na klase ng gamot na pasok sa PhilHealth Libreng Gamot Package. Mayroong para sa impeksyon, kolesterol, bara sa ugat, allergy o sakit sa katawan,
Gayon din ang medikasyon para sa may hika at chronic obstructive pulmonary disease o COPD. Kasama rin dito ang mga gamot sa puso at alta presyon, diabetes at nervous system. Dagdag pa nito ng mga prescribed medicines ay maaari lamang dalhin sa mga PhilHealth Gamot Dispensing Facility. Para po sa ating mga kababayan, sa lahat po ng mga Filipino, ang PhilHealth Yakap po, Yaman sa Kalusugan Program ay para sa ating lahat. So binibigay na po ng PhilHealth yung lahat po ng benepisyo from promotive, preventive, curative. On the part po ng ating mga members, sana po ay magpa-register na sila bilang Yakap beneficiary para mapakinabangan na po natin ang mga benepisyo po natin sa ilalim ng Yaman sa Kalusugan Program. Tulad po ng mga cancer screening tests po natin and of course itong PhilHealth Gamot. So let us do our part po as a member and as a dependent. Aniya pa, isa rin sa tinitignan nila ay ang pagbubuo ng partnership sa mga butika at mga pharmacy para sa mas ikapagiging accessible pa ng mga libreng gamot. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Viral ngayon ang emotional performance ng singer-songwriter na si Rob Daniel sa kanyang pag-awit sa sikat na OPM song na Nandito Ako. January pa ginanap na 10th Wish Music Awards. Ngunit hanggang ngayon, usap-usapan pa rin ang kakaibang rendition nito sa classic hit song ng King of OPM. Ramdam ng mga netizen na bigat ng pag-awit ni Rob na naikumpara pa sa original version ni Ogie Alcacid. Ayon sa isang netizen, kung ang original version ni Ogie ay nagbibigay ng assurance o katiyakang lagi may karamay, ang version naman ni Rob ay parang nagmamakaawa na mapansin. Hinangaan ng fans ang versatility ni Rob sa pag-awit ng classic OPM hit. Napabilib ni Rob kahit mismo ang original composer at singer ng kanta na si Ogie na napanood ang kanyang live performance. Sa ngayon ay mayroon ng 9 million views and counting ang cover performance video ni Rob Daniel na mapapanood sa Wish 105 YouTube channel. Dagdag kaalaman po, na-experience nyo na ba na kahit anong pilit na gawin mo, hindi mo maalala yung isang salita o yung isang pangalan? Parang sinasabi mo na nasa dulo lang ng dila ako eh. Na-experience nyo na yun? May paliwanag pa ang siyensya tungkol po dyan. Ayon sa mga scientists, normal yan. Ang tawag, tip of the tongue phenomenon. Ibig sabihin, nakasave yung info sa utak mo, pero nahirapan lang siyang ma-retrieve. Para kang nagbukas ng file tapos naghang. Kaya minsan, bigla mong maaalala after ilang minuto o kapag may nagbigay ng clue, tulad ng unang letra. Para bang na-unlock yung folder sa utak mo. Pero ang good news, ibig sabihin gumagana ang utak mo. Hindi ito senyales na makakalimutin ka na, kundi normal na loading time lang ng utak. Kaya next time na mangyari ulit, chill ka lang. Normal yan, kahit sa pinakamatalinong tao, ang utak minsan nagbabuffer din. Hindi po yan demensya, hindi po yan sign of aging. Yan po ay isang napakagandang senyales lang ng ating po mga utak ay busy at amazing. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman po ang ating mga kausing ng araw po ng Check Tayo. Miyerkules na po. Salamat po. Shoutout kina Josie Nimer watching from Baguio City, Joyce Mansalapus, Juan El Viajero at Samuel Gabot. Happy viewing din kay Kuya Nick TV Official watching from Saudi Arabia, Lizeth Tara, Janaya Pongos at LV Lirio Miranda.
At mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po dito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 27:5 na nagsasabi, maigi ang saway na hayag kaysa pag-ibig na nakukubli. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.